Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Ating pinupuri at pinapasalamatan ang Diyos na tayo ay may pagkakataon na makapag-aral ng kanyang salita. And we welcome po natin ang bawat isa mula sa mga kapatiran ho natin na mula pa nung last year, since the beginning of the pandemic, nagsimula tayo ng ating twice a week time in the Word hanggang ngayon. At sa biyaya ng Diyos ay meron tayong iba pang mga nakakasama sa ating pag-aaral mula sa iba't ibang mga lugar and also maging sa ibang bansa. So purihin ang Panginoon at lahat ng papuri at lahat ng pasalamat ay sa Diyos lamang. Tayo ho'y nagagalak na ang pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos ay nagiging pakinabang at tulong sa mga mananampalataya sa iba't ibang mga lugar. And I do pray and hope, lalo na sa ating mga kapatiran ho dito sa Jesus Christ Baptist Church. Bago ho tayo dumako sa atin ho mga pag-aaral ngayong gabi, ay ilan ho munang mga reminders. This coming Friday, meron tayong Time in the Word at 6 p.m. And then also, ang ating hong online prayer meeting ay 7:15 p.m. Friday din po yan. At atin hong inaanyayahan, pinaalalahanan ng mga kapatiran na tayo bilang mga mananampalataya din sa JCBC ay may obligasyon na tayo magsama-sama ho sa pananalangin. So nawa ay bigyan natin ito ng mas seryoso na konsiderasyon at marami tayo mga kailangang ipanalangin. Speaking of prayers, ay patuloy na humihingi ng panalangin ng ilan nating mga kapatiran. Salamat po sa Panginoon, ang Gahete family ay pabuti sila. So, by the way, yung kaunting napakinggan nyo ho na Amazing Grace na piano that's by Brother Jem Gahete. Gusto ko lang i-plug in, siya ay nag-start ng YouTube channel. So, you can search dun sa Pianistang Kristiyano. So far, meron ng 4 na napakagaganda na mga piano hymns ng pananampalataya na ginawa ng ating kapatid ho na ito. So that's very good for meditation, for background music. So muli I thank you at nawa subscribe and like yung mga video doon na talaga napaka huhusay po. But speaking of the Gahete family, salamat sila nakaka-recover na. So patuloy nyo pakisama sa panalangin. At humihingi naman ho ng panalangin ngayon ng ating mga kapatiran, ang Hermia family. Ang nabanggit ko natin last week, ang aking hong biyanan, si Sister Nelia Hermia, ay naturukan na ng COVID vaccine pero hindi medyo matindi yung side effect na naramdaman niya. So patuloy ho pakisama sa panalangin at humingi rin ho ng panalangin para ho sa aking binang lalaki, si Tatay Jose Hermia, sa kanyang kalusugan. So pag-pray ho natin ang buong Hermia family, maging si Sister Hope Hermia. Alam ho natin yung kanyang naging operasyon sa kanyang brain aneurysm at patuloy natin ilapit sa Panginoon sapagkat patuloy din siyang nagme-maintenance. So nawa ito ho ay maging patuloy na kabutihan sa kanyang physical na katawan. Okay, so yun ho ang ilan sa mga prayer requests and reminders and announcements po natin. At nawa patuloy ho tayong magseryoso sa mga pag-iingat. Alam ko ho, for more than a year, para nakakasawa ang mag-face mask at mag-face shield at yun din ang sinasabi ho ng iba. Nevertheless, ay seryoso ang banta ho na ito. Kaya ho patuloy ho tayong mag-ingat at maging bahagi ng solusyon at ipag-pray natin. Ipag-pray natin yung kasalukuyang gobyerno at ating ipag-pray din yung nalalapit na eleksyon at sa mga bagay-bagay ho na yan. Nawa ang mga Kristiyano ay maging aktibo una ay sa paglapit sa trono ng Diyos sa pananalangin para sa mga bagay po na ito.
kung meron ho kayong mga additional prayer requests, encourage ko kayo na please send them to me. You can text me, or you can PM me or DM me or sa ating mga kapatiran, and again, kung marapatin nyo na ito ipaalam sa amin, at gusto po namin na ipanalangin po kayo. So muli, and also kung meron ng mga katanungan patungkol sa mga ating pinag-aaralan or iba pang mga questions about regarding the Christian faith, ay na-encourage po namin na inyong itanong at sa biyaya ng Diyos ipaglilingkod po natin yan. Okay, without further ado, let's start by a word of prayer, and then diretso na po tayo sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, again, namamangha kami sa biyaya mo na sa aming mga makasalanan ay umabot. Paano, Panginoon, na kami ay yung minahal, pinili, niligtas, kinilos, binigyan ng pagsisisi at pananampalataya. Lahat ng ito, Panginoon, ay gawa. Salamat po, O Diyos. At ang layunin namin sa aming pag-aaral ngayong gabi ay lumalim at lumawak pa ang aming pagkaunawa sa mga dakilang bagay na ito na ginawa mo para sa aming kaligtasan. Lord, nawa ito'y hindi mauwi sa kayabangan, dahil mas marami kaming alam, kung hindi mauwi ito sa lalo pang mapagkumbabang pagpupuri sa iyo. Lalong maipakita kung gaano ka kadakila, kami naman kung gaano kami kababa. Lalong na-appreciate ang napakadakilang kaligtasan. Tunay nga lalo at lagi kaming mamangha sa iyong ginawang pagliligtas. Lord, kami po ay lumalapit ngayon sa iyo para din sa aming mga ilang mga kapatiran na nadoon mga kailangan, kabigatan, pinagdadaanan, kalakip ng kasalukuyang pandemya, Panginoon, aming nilalapit sa iyo. Iba namin mga kapatid. Awa ka po. Tulungan mo po, Panginoon, maging sa mga pangangailangan. Oh Lord, we do ask for your mercy sa Banyaria family ng aming kamanggagawa, si Brother Odi Banyaria, positibo sa COVID, kanyang misis, si Sister Charmaine Banyaria, at ilang mga miyembro ng church. Awa ka po, O Diyos, tulungan mo po sila. Huwag lumala ang kanyang kalagayan. We also pray para po sa Kehete family na mapatuloy na mag-recover at balik sa 100% ang kanilang mabuting kalusugan. And we also pray para po sa tatay ni Sister Sheng, si Verides, sa kanya pong pagre-recover, paggagamot po sa mga bukol na nasupungan at lapit sa kanyang puso. Or we also remember to you, our brother, Brother Dave Paule. Tulungan mo siya patuloy sa kanyang kalagayan. Nawa, O Diyos, ang kinakailangang pagkonsulta sa doktor face-to-face ay buksan mo ang oportunidad nito. Mga desisyon na kanilang kailangan gawin, bigyan po sila ng karunungan. Lord, we praise you and we thank you sa balita na nakarating na si Kuya Dave Palmes ay nakalabas na ng ospital. Salamat sa iyong awa, salamat sa iyong habag. At nawa, O Diyos, ang mga naranasan na ito ay lalong maglapit sa kanya, sa iyo, lalong makilala kanya. Nawa, O Diyos, ito'y patuloy na mangyari sa kapurihan, para sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Muli ngayong sadaling ito, O Diyos, sa aming hinihiling ang iyong pagbibigay sa amin ng karunungan sa pag-aaral, liwanag. Also, Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng humility, na hindi, again, magpayabang ang mga ito, kundi lalong magpamangha sa amin, sa iyo. Salamat po. Amin pong hinihingi pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Panginoon, wala kaming ibang inaasahan kundi ang katotohanan ng aming Panginoong Jesus ay nagbayad para sa amin. Salamat po. At ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so dumako ho tayo sa ating pinaka-pag-aaral ngayong gabi. And again, this is Soteriology lesson number 8 at siguro nakita ho nung ilan sa description ng ating hong time in the word or pinaka-post sa ating Facebook page ay ito ho ay may kinalaman sa
total depravity. Kagaya nga ho nung ating nabanggit, ay isa ito sa mga maraming maling pagkaunawa, maraming maling impormasyon patungkol dito sa pagiging makasalanan ng isang tao. Maraming maling paniniwala at dadaanan din ho ulit natin. Yan. So dumako tayo sa ating review, ating binigyan pansin ng ilang mga konsepto pagdating sa kaligtasan. Sa Old Testament, madalas ay masusupungan natin ang pinag-uusapang kaligtasan ay physical, and then sa New Testament naman ang namamayani ay spiritual na kaligtasan. Number next, salvation is identified with the person and work of Jesus Christ. Yun ang makikita natin na unanimous testimony, lalo na ng New Testament, all over the Bible. It is found in the Messiah. Ito'y masusumpungan sa Mesiya, sa tagapagligtas, at sa New Testament, it is more clearly revealed na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Now, isa sa mga talagang bibigyan nating pansin na itong tinatawag na Ordo Salutis or Order of Salvation. At ang pinapahayag nitong Ordo Salutis or Order of Salvation na merong lohikal na pagkakasunod-sunod ng aplikasyon ng kaligtasan sa isang makasalanan. Ano ho? Yes, naniniwala tayo na ang salvation is instantaneous, that is, it is a one-time event, hindi proseso ang salvation. Ang pagkaranas ng salvation ay nahandoon yung already and not yet. Kung naalala niyo yung ating pag-aaral, meron pa tayong hinihintay. 1 John chapter 3 verse 1 and 2. Lalo na sa verse 2, ang sabi ni John, "Brethren, now are we the sons of God, but it doth not yet appear what we should be." Ano? So right now, we are children of God, saved. Pero ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos ay meron pang inaantay, meron pang mangyayari, yung kapunuan ng eksperyensya ng ating kaligtasan. But we are completely saved. Now, itong pagkaranas ng salvation na ito, pag tingnan natin sa Biblia, ay makikita natin na merong lohikal na struktura or pagkakasunod-sunod, at yun ho ang ating pag-aaralan. Ang pinaka-ground, at ito ho yung isa sa pinakamalaga, hindi natin ito, anuman yung ating pag-aaralan na biyaya ng kaligtasan sa atin or blessings of salvation, anuman yung ating pag-aaralan sa Ordo Salutis, lahat ng ito, kailangan nating tandaan ay nakatungtong sa katotohanan ng ating pakikiisa o yung tinatawag na union with Christ. Sabi nga sa Ephesians 1 verse 3, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." Ano ho? So makikita natin, if a person is in Christ, that is tunay na ligtas, he is blessed. Yung tao na yun, hindi 10 years pagkatapos siyang maligtas, but right there, kag siya'y naligtas, he is blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, yung isang 60 years ng Kristiyano at yung isang 60 seconds pa lang na Kristiyano, they are both blessed with all spiritual blessings, and again, because they are in Christ. Ano yung ating union sa ating Panginoong Hesukristo. Anong characteristics ng union na ito, yung ating pakikiisa kay Kristo? One, it is a federal union or a representative union. Christ as our representative. So una, lahat ng tao, ang representante ay si Adan, pero si Adan ay nagkasala, siya ay pumalya. Therefore, lahat ng tao under Adam being represented by Adam ay nahulog sa kasalanan. Pero, merong tinatawag na second Adam. At makikita natin yan sa Romans chapter 5. Maliwanag yung pagsasaysay doon ni Apostol Pablo. At si Kristo naman bilang representative ng mga hinirang, pinili ng Diyos at ibinigay kay Kristo, siya naman ay sumunod perfectly at siya ang nagre-representa at yung kanyang pagsunod ay kinredit sa mga sumasampalataya kay Kristo. So again, as representative, we are united to Christ as our representative.
Number next, it's a legal and judicial union. Ano ho? Sa pamamagitan ng kanyang, siya nga ang ating representante, at sa pamamagitan ng kanyang ginawa, ano yun? Una, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. And then, pangatlo, finulfill niya ang demand ng kautusan. O pangalawa, pinulfill niya ang demand ng kautusan, which is yun nga, pagbabayad ng kasalanan at perfect obedience, at pareho yung ginawa ni Jesus. So, legally and judicially ay yun ay kinount sa atin. So, nahandoon si Jesus bilang our judicial representative, or yung union natin kay Kristo, ay judicial and legal. And then, it is spiritual. That is, it is by the Holy Spirit. Nakatahan sa atin ng banal na Espiritu. Si Jesus ay nakatahan sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. It is through the work of the Holy Spirit. The need for radical, at ito yung ating bibigyang pansin, the need for radical gracious provision by God for our salvation. Yung pangangailangan ng radical, ibig sabihin matindi, grabing biyaya ng Panginoon para bigyan tayo ng kaligtasan. Sapagkat mayroong mga tao, ang tingin sa ginawa ng Diyos ay maliit na biyaya lang, konting tulong lang, at actually merong mga grupo ng relihiyon na ang paniniwala ay ang kalakihan ng kaligtasan ay nakabase sa tao at hindi sa Diyos. But we believe otherwise. We believe na radically gracious ang provision ng salvation in its totality. That is, ang kabuuan ng kaligtasan na meron tayo ay lahat galing sa Panginoon. At makikita natin ito lalo na sa bandang huli ng ating lesson ngayong gabi. Bakit gawa ng Diyos? Bakit bigay ng Diyos ang ating kaligtasan? Hindi ba natin ito kayang gawin? Wala ba tayong kayang gawin para maabot ito, para magawa ito, o para iligtas ang ating mga sarili? Well, again, hindi yung paniniwala ko o ng mga Baptist. Kung hindi titignan natin, at marami tayong mga talata na pupuntahan kagaya last week, at babalikan natin yung ilan ngayong gabi. So una, atin hong binibigyang pansin nga yung tinatawag na total depravity, or yung word na radical depravity. The very word na radical, hindi ito pumapatungkol sa intensity, kung hindi actually yung pinaka word na radical. Pag pinag-aralan niyo yung root meaning nito nung early times, ang ibig sabihin nito is core. That is yung pinaka-loob, pinaka-gitna. That is man in his core, in the core of his being, sa kaloob-looban, kagitna-gitnaan, or siguro mas ginagamit natin yung term ngayon sa pinaka-puso. Ayan. Ang pinaka-puso ng tao ay apektado ng kasalanan, and speaks of ang kabuuan ng tao ay apektado ng kasalanan. So what does it mean when we say that man is radically depraved or totally depraved? At maaaring meron ilan ho ngayong gabi, ngayon nyo parang na-encounter itong term na to, or last Friday sa ating Time the Word, nyo palang na-encounter ang term na ito. At maaari naman meron nakikinig ngayon na hindi ka agree. Dahil ang pananaw mo, ang tao ay hindi sobrang apektado ng kasalanan, kung hindi medyo apektado lang ng kasalanan. So tingnan ho natin. Tuloy tayo. Man has fallen into sin. Ang tao ay nahulog sa kasalanan. At ang tanong nga natin, anong stage? Nalala niyo ho yung kinumpara natin ito sa cancer. Pag sinabi ng isang tao, "Oy, may cancer ako." Ang tanong, anong stage? Bakit? Because that stage ay nagpapakita, kung nagsasabi kung anong klase, anong kalagayan, kung gaano nakatindi. So, ang tao ay nahulog sa kasalanan. Ang tanong ay, anong stage? Gaano katindi ang pagkahulog ng tao sa kasalanan? So, nandun yung paalala natin na there are many misunderstandings pagdating sa pagkahulog ng tao sa kasalanan. Or, in the very word na ang tao ay makasalanan. Hindi nila alam ang ibig sabihin nito. Kaya nga, pag maraming tao, tinanong mo, ikaw ba'y naniniwala na ikaw ay makasalanan? Sasabihin pa ng iba, well, no one is perfect.
Parang proud pa sa pagiging makasalanan. Pero ano bang ibig sabihin? Pag titingnan natin ang Biblia, anong sinasabi ng Biblia? Anong larawan ang ipinipinta ng Biblia? Anong larawan ng tao ang makikita natin sa salita ng Diyos ng taong makasalanan? Ano ang itsura niya? So, tingnan ho natin. Ito muna yung mga mali. Ano ho? Yung iba, ang tao daw ay nahulog sa kasalanan pero hindi totally, hindi lubusan. At dahil hindi lubusan, hindi niya kailangan ng kaligtasan, kailangan niya lang ng suporta ba? Kailangan niya ng encouragement lang, konting tulong, konting tulak, pero kaya niya. Kaya ng taong iligtas ang kanyang sarili, kaya ng taong mamuhay at maabot yung kanyang pinaka-fullest potential sa kanyang sarili, pero hindi niya kailangan ng kaligtasan, kailangan lang niya ng support. Yun naman iba, hindi niya kailangan ng regeneration or kapanganakang muli. Ang kailangan lang niya ay redirection or decision. Maituro mo lang siya sa tamang landas, makumbinsi mo lang siyang gumawa ng tamang desisyon, basta gawin niya lang yung tamang, hindi niya kailangan ng kapanganakang muli. Kaya niya, pero kailangan lang niya na magtuturo sa kanya sa tamang direksyon. Yun yung paniniwala ko. Number next, hindi niya kailangan si Kristo, kailangan niya lang na gumawa ng mabuti at lalo pang magsumikap. Do better, try harder. Actually, merong mga tao na ganun ang paniniwala, even mga tao nagpapakilalang Kristiyano or mga nasa Kristiyanong grupo. Lalo na kung halimbawa kahapon ay pumalya ka, let's say kahapon nakapagsinungaling ka, ay naku, baka galit sa akin ngayon si Lord. Ngayon magpapakasikap ako, gagawa ako ng mabuti, magiging matulungin ako, just do better, try harder, and it will be okay. Pero hindi nila kailangan si Jesus. Ilang beses ko na hong nagamit na ilustrasyon ito, maging din sa Time in the Word, may kausap ako minsan na isang matanda. Tinanong ko siya, Nay, sinong tagapagligtas? Sabi niya, si Jesus. Nay, good job, tama. Nay, paano naman kayo ngayon maliligtas? Paano kayo pupunta sa langit? Sabi niya, gagawa ako mabuti. Ko, Nay, wrong answer. So makikita ho natin na pwede pala ang isang tao ay sa kanyang bibig, si Jesus ang tagapagligtas, pero ang totoo, ang kanyang tiwala at pag-asa ay nasa kanyang sarili. Just do better, try harder. Hindi mo talaga kailangan si Jesus. At yun yung paniniwala ng marami. Ano? Even pag nireview ko yung dati kong paniniwala, nung bata pa ako, ay dito ako nakabase because I'm doing better than others. Siguro naman sa langit ako pupunta. At wala akong pangangailangan nun. Wala akong nakikitang pangangailangan nun kay Jesus. Sinasabi ko siya ay tagapagligtas, pero ang totoo, hindi ko nakikitang kailangan ko siya. Kailangan ko lang ay to do better or try harder. So, again, hopefully, lahat na nandito ngayon ay hindi ganun ang pananaw. At kung yun ang pananaw mo ay napakadelikado ng iyong kalagayan. And I hope sa ating mga nakaraang pag-aaral at maging ngayon ay makatulong sa iyo upang makita ang iyong tunay na kalagayan at makilala si Jesus na tagapagligtas ng makasalanan. Number next, ang question na ito. Pag sinabi natin ang tao ay makasalanan, gaano siya kamakasalanan? How much has sin affected him? Gaano katindi ang apekto? Gaano kalawak ang epekto ng kasalanan? What is the effect of sin? Ano ba ang naging epekto? So, gaano kalawak ang epekto at ano ang epekto? At yun yung ilang mga bagay na ikukonsiderahin natin ngayong gabi sa ating pag-aaral ng total depravity. Important, ipaalala ko lang na pag sinabi natin total depravity, pag ginamit natin yung word na total ay yung extent. At yun nga yung sinabi ko sa kaninang salita, gaano kalawak, gaano kalaki ang sakop ng naapektuhan ng kasalanan. And we're not saying utter depravity. Pag sinabing utter, that is lubos-lubusan. At ang tinutukoy naman nun ay degree. Hindi, meron mga tao na sobrang sama. Ano ba pa si Hitler? Sobrang sama.
Meron mga tao na hindi masyadong masama. Ang wala ay yung taong hindi masama. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. So lahat ng tao ay makasalanan. Pero merong mga grabing kasalanan. Pero hindi natin sinasabi, ang total depravity ay hindi nagtuturo na ang tao ay sagad-sagaran pagdating sa kasalanan. No. Merong mga tao talaga nakakakitaan mo ng maaari na doon yung moral goodness sa kanila. Nevertheless, ang buong pagkatao ay apektado ng kasalanan. So, dinefine natin, ito yung isa sa mga huling slides na ating tinignan last Friday. At ang definition na ginamit natin para sa total depravity ay ito. The doctrine of total depravity or total inability says that all men, walang exemption, lahat ng tao, as a consequence of the fall, dahil nahulog sa kasalanan si Adan at Eva at lahat ng taong lalabas sa kanya ay apektado, are born morally corrupt, enslaved to sin, at enmity with God. Okay. Pinanganak sa starting point pa lang. Actually, sa paglilihi pa lang. Sabi ni King David sa Psalm 51, in sin did my mother conceived me. Hindi siya bunga ng pinagbabawal na pag-ibig o relasyon, pero ang sabi ni Haring David sa paglilihi pa lang ng kanyang ina ay nahandun na ang epekto ng kasalanan. So, hindi a very starting point. So, the men are born morally corrupt, enslaved to sin, alipin ng kasalanan, at may pakikipaglaban, pagrebelde laban sa Panginoon. In enmity with God. And unable, hindi niya kaya na bigyang kaluguran ng Diyos, unable to please Him, or even of themselves to turn to Christ for salvation. So, hindi kaya ng taong bigyang lugod ang Panginoon at hindi kaya ng taong makasalanan na lumapit kay Kristo para maligtas. Hindi niya kaya. And I will stress mamaya, ayaw niya. Ayaw ng tao kay Kristo. Ito ang larawan ng pinipinta ng salita ng Diyos na kalagayan ng makasalanang tao. Sabi ng 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 6, paragraph 2, our first parents by this sin fell from their original righteousness and communion with God, and we in them whereby death came upon all becoming dead in sin and wholly defiled in all the faculties and parts of soul and body. Ito yung nilabor natin na punto last Friday, na ang buong pagkatao daw, wholly defiled, ang tao sa kanyang buong pagkatao ay apektado ng kasalanan. All the faculties, all parts of soul and body, yung spiritual, yung physical, apektado lahat ng kasalanan. Walang isolated island, walang hindi narating. Alam niyo ho yung mayroong mga isla, mayroong mga tribo na hindi pa nararating ng sibilisasyon. In our humanness, walang hindi narating at hindi naapektuhan ng kasalanan. All, ang totalidad ng pagkatao ay apektado ng kasalanan. Kinonsidera natin, the heart and mind is corrupted by sin. Ang puso at ang kaisipan ay apektado ng kasalanan. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Titus 1 verse 15, unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. So, hindi lang ito pumapatungkol sa mga talamak na kriminal, mga pusakal na kriminal. Ito ay dun sa defiled and unbelieving, sa non-believer, sa hindi Kristiyano. And sabi, even their mind and conscience is defiled. So, yung puso ay apektado, ang kaisipan ay apektado, yung konsensya ay apektado ng kasalanan. Hindi lang yun, even our affections or mas maaaring mas maunawaan sa salitang desire, yung ating mga pagnanasa, yung gusto, yung gusto ay yung ating ginugusto ay apektado o paggugusto ay apektado ng kasalanan.
Ephesians 2 verse 1. Sabi ni Pablo, we are dead in trespasses and sins. Ano ang itsura noon? Verse 2 and then verse 3, inilarawan niya ni Pablo. At pagdating sa verse 3, ang sabi niya, among whom also we all had our conversation. At nilagyan ko ho ng red dyan. Nakikita nyo, we all had our conversation. And that pronoun we ay gusto kong unawain natin sino yun. Well, it is Paul, being a Jew, not just a Jew, a very strict religious Jew. And then, yung mga Ephesians, na mga Gentiles. So, Paul as a Jew and these Ephesians as Gentiles, ay Paul being very religious at yung mga Ephesians ay very pagan. Kapagano nila. Ang sabi ni Pablo, anuman, nasaan ka man, kung wala ka kay Kristo, we all had our conversation. Ganito yung ating pamumuhay. In time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as others. Ano ang sabi ay in time past daw, fulfilling the lusts. Yun yung gusto, yun yung hinahabol, yun yung ginagawa, yung pita, yung pagnanasa ng laman, ng kaisipan. Again, ang laman na wala sa Diyos, ang kaisipan na hiwalay sa Panginoon, at rebelde sa Panginoon, at ang napaka-grabe yung sinabi ni Pablo, that, and by nature, it means ito mismo tayo, hindi yung nasa labas, kundi in our very nature, dahil nahulog tayo sa kasalanan, dahil patay tayo sa kasalanan, we are children of wrath, even as others. Liban na tignan mo ang iyong sarili o tinitignan mo ang iyong sarili na mas mabuti kaysa sa iba o mas mataas kaysa sa iba, na hindi nahirapan si Lord sa paglilinis sa iyo dahil konti lang ang dumi mo. No. By nature, you and I are children of wrath, even as others. At bilang mga anak, hindi ko na ilagay dito ang verse, pero sa John 8:44, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, and to mind the context of John 8:44, ang kausap niyo doon ay mga relihiyosong mga tao. I'm not saying na lahat ng relihiyoso ay ganito, pero it does not excuse a religious person. Ang sabi ni Jesus sa John 8:44, ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speak a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So, ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus dito ay itong gusto nyong gawin, nagpapakita na kayo nga ay anak ng dyablo. So, yung gusto nilang gawin ay nakabase dahil kung kaninong anak sila. At ang punto, kaya ko sinaysay itong John 8:44 ay yung sinabi dito ni Apostle Pablo na we are by nature children of wrath, and if we are children of wrath, yun yung gusto nating gawin, yun yung minanasa natin. Again, the desire of man is affected. Yung puso niya apektado ng kasalanan, yung isip niya, yung konsensya niya, ngayon yung desire niya ay apektado ng kasalanan. John 3:19. Babalikan natin ito mamaya. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light. Take note. Hindi sinabing and men did not know light. No. Men loved darkness. Sabi nga ho nung aming kaibigan na tagapagturo sa Brother, ang problema ng tao actually is not lack of information, not lack of intelligence, but it's a moral problem. Nandoon yung pagmamahal sa kadiliman. Again, yung pag sinabi kasi nagmamahal sa kadiliman, ang lumalabas na larawan malamang sa ating kaisipan na yung mga napapanood natin sa telebisyon na dapat ay mapatay ng tao, mga witchcraft and so on. Yes, that's that, pero you can be a very religious person pero nagmamahal sa kadiliman.
Again, ito ay apekto ng kasalanan. Titus 3 verse 3. Ang tao ay alipin. Hindi ko na nabago yung title sa taas, pero ang sabi, ito, ang tao ay alipin sa kasalanan. For we ourselves also were sometime foolish, disobedient, deceived. Take note again of the pronoun we, kasama si Pablo na isang pakarelihiyosong Hudyo. Pero ang sabi niya, foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts. At ang binibigyan natin dito yung word na serving, meaning to be enslaved to, alipin sa diverse lust, mga iba't ibang mga pagnanasa. At ang pinupunto dyan ay iba't ibang masasama, mga karnal na pagnanasa, lust and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. So there's no exemption here. Lahat ng tao ay alipin sa kasalanan. Ano ang punto? The clear picture that the Bible shows is that man in his totality is affected by sin. Ang malinaw na larawan na kailangang pumikit para hindi makita, na pinipinta ng Biblia, ang malinaw na larawan na pinipinta ng Biblia ng kaitsura ng isang makasalanang tao ay ano? Ang tao sa kanyang kabuuan ay apektado ng kasalanan. Puso mo ay apektado ng kasalanan, ang isip natin ay apektado ng kasalanan, ang desire natin ay lahat sa ating buong pagkatao, ang ating katawan ay apektado. Romans chapter 7, sabi ni Apostol Pablo, that is in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Meron nakatahang kasalanan sa atin hong laman. So, apektado pa rin ng kasalanan. Man in his fallen condition is totally, yung extent, lahat ng sa buong pagkatao ay narating at naapektuhan ng kasalanan. At ito ay bagay na minana natin mula sa ating mga unang magulang na si Eva at si Adam. Ang kanyang puso, ang kanyang isip, ang kanyang pagnanasa, ang kanyang mga gusto, maging ang kanyang disposisyon ay lahat apektado ng kasalanan sa kabuuan. Anong mga implikasyon? So, tingnan natin. Anong mga implikasyon? Ano ngayon kung apektado ng kasalanan? So, number 1, being in this state, man is rebellious and hostile toward God. Sa ganitong kalagayan, ng tao ay rebelde at marahas sa pakikitungo sa Panginoon. Hindi siya neutral. Sabi ng Romans 5:10, for if when we were enemies, at ang tinutukoy dito ni Pablo, ang mga Kristiyano, bago naging Kristiyano, when we were enemies, so before nagkaroon ng kapayapaan, if any man, therefore being justified by faith, we have peace with God. So pag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, you have peace with God. Pero bago ka nanampalataya kay Kristo, you don't have peace with God. We were enemies. Hindi lang tayo basta kaaway ng Diyos, tinuturing natin kaaway ang Diyos. Ayaw natin sa Diyos. Makikita tayo mamaya. So when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. So yun yung ating kalagayan, rebellious and hostile toward God. Ang taong makasalanan ay hindi isang dakilang neutral. Neutral, hindi A, hindi B, neutral lang siya. Hindi siya masama, hindi siya mabuti, neutral lang siya. At ito yung pananaw ng maraming mga psychologists, maraming mga doktor and so on na pinag-aaralan ng ang tao ay depende sa mga nasa paligid na mag-iimpluwensya. Neutral siya, tabula rasa, blank slate, walang laman, pero depende sa mga mararanasan niya, makikita niya, at yun yung kung puro mabuti ang makikita niya, magiging maganda. Kung masama, yun ang kukulay sa kanya. So ang tao daw ay neutral, who is just swayed or affected by outside influences. Pero makikita natin ayon sa Biblia na no, is hostile toward God. At yung hostility na yun ay hindi nanggagaling sa labas, nanggagaling sa loob. Nanggagaling sa loob. Jeremiah 13 verse 23. Ano pa ang implikasyon nito? Ang tao na totally depraved ay hindi ayaw niya, will not, and cannot, at hindi niya kaya
na iligtas at baguhin ang kanyang sarili. Ayaw niya at hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Again, bakit niya babaguhin? He loved darkness. He loves darkness. Ayaw niyang baguhin at hindi niya kaya. Sabi ng Jeremiah 13 verse 23, can a Utopian change his skin, or a leopard his spots? Then may ye also do good that are accustomed to do evil. Again, ang implied answer dyan is man cannot and man will not. Mamaya i-stress ko natin yung word na will. Sapagkat merong mga tao na inaakusahan ng Diyos na unfair. Para bang gusto naman ng tao ang Diyos kasi hindi niya pinili. No? para bang ang unfair ni Lord. Lalo na as we go on sa ating study, Lord willing, this coming Friday, ay sisimulan natin yung pag-aaral about God's sovereign election, yung pagpili ng Diyos. Ang madalas na objection is unfair. Unfair. Bakit ang Diyos ang pipili? Paano yung choice ko? Paano ako? Paano yung hindi pinili ni Lord? Unfair. So, bibigyan natin ng katugunan yung ganyang katanungan sa biyaya ho ng Panginoon. 1 Corinthians 2:14, but the natural man, at sa context nito, is the unsaved man. Yung natural man is the unsaved man. Ano daw? Receiveth not the things of the Spirit of God. Hindi niya daw tinatanggap ang mga bagay patungkol sa Spirit ng Panginoon, mga spiritual na bagay. Bakit niya hindi tinatanggap? For they are foolishness unto him. Kamamangan sa kanya. Kalukuhan sa kanya, mga spiritual na bagay, kalukuhan sa kanya, lalo na ang patungkol sa Ebanghelyo. At ang sabi, hindi lang basta kalukuhan sa kanya, kung kalukuhan sa tingin niya, edi dapat kumbinsihin ko lang siya na hindi kalukuhan. At pag nakumbinsi ko na siya, pag nakita ko na kung gaano to advantageous para sa kanya, baka sakaling, hindi pa rin. Sapagkat hindi lang yun ang problema, hindi lang ito foolishness unto him. Ang sabi ni Apostle Pablo, neither can he know them. Neither can he know them. Hindi niya kayang unawain ito. Hindi niya kayang tanggapin ito. Why? Because they are spiritually discerned. So, ang dinigay na diin dito ni Pablo, hindi niya kaya. At ayaw niya. Ayaw niya at hindi niya kaya. Yun ang kalagayan ng tao. Ayaw niya ng banal na bagay, ayaw niya ng matuwid na bagay, at hindi niya kaya, lalo na, hindi niya kaya at ayaw niyang lumapit kay Kristo para sa kanyang kaligtasan. Number 3 na implication, fallen man cannot please God. Ang isang tao na hulog sa kasalanan ay hindi sumananampalataya ay hindi kayang biglang lugod ang Panginoon. Romans 8 verse 7, because the carnal mind is enmity against God. Yun yung pinunturin natin kanina, na hostile toward God ang isang taong makasalanan. Even the most religious Christian. At maaaring meron ditong nakikinig na bago pa lang, most religious Christian, pwede ba yun? Yes. Sapagkat na pagiging religyoso ay hindi nagsasabi at nagagarantyang Kristiyano nga talaga. At marami religyoso sa ating bansa ang hindi totoong Kristiyano. But the point here is this, ang karnal na tao, that is the carnal mind, that's sa konteksto again ng Romans chapter 8, ang tinutukoy dito is the unsaved, yung kaisipan ng hindi ligtas, ayun daw, is enmity against God, hostile toward God. Hindi ito yung, ano magagawa ko, hindi ako perfecto, galit sa akin si Lord, sorry na lang. No. Ang tao ay hindi neutral, ang tao ay ayaw at laban sa at nandun yung hostility towards sa ating Panginoon. Why? For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. That's rebellion. Hindi ayaw magpasakop sa kautusan ng Panginoon. At tinunto ni Pablo, hindi niya kaya, neither indeed can be. Hindi maaari. Hindi kayang magpasakop sa Panginoon. Verse 8, so then, they that are in the flesh cannot please God. Hindi kaya. Hindi lang basta hindi kaya. Ayaw nila na bigyang tugod ang Panginoon. So dahil ang tao ay kanyang kabuuan ay apektado ng kasalanan, ay hindi niya kaya at ayaw niyang bigyang lugod ang Panginoon.
Sa Isaiah 64 verse 6, and we are all but as a clean thing, and all our righteousness are filthy rags. Kahit yung pang pinaka mabuting bagay na gawin natin sa harapan ng Panginoon, ito ay parang maduming basahan lamang. Bakit? Lalo na nung again, ang ating sinasabi dito ay dun sa unsaved, dun sa isang taong hindi Kristiyano, sa isang taong hindi pa mananampalataya ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya kayang bigyan lugod ang Panginoon dahil yung pinakamabuting kaya niyang gawin ay maduming basahan sa harapan ng Diyos. Bakit maduming basahan sa harapan ng Panginoon? Sabi ng Hebrews 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. Maaari sa mata natin ang ganda ng ginagawa. Maaaring sa mata natin napaka-helpful. Maaaring sa pamantayan natin napaka-morally good nung ginagawa ng isang tao. Pero kung ginagawa niya yun at he is without faith, he's not doing it in faith to God, he's not doing it for the glory of God or out of the love for God, ginagawa ito para sa Diyos, hindi ginagawa ito para maluwalhati ang Diyos, hindi ginagawa ito para dahil may pag-ibig siya sa Diyos, it's impossible to please Him. Hindi mabibigyang lugod ang Panginoon. 1 Corinthians 10:31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. And this is impossible for the unsaved. Bakit? Ayaw nila sa Diyos. Lumalakad sila sang-ayon sa pita ng laman. They will not do things for the glory of God. It may appear to be. So, yun ho yung kailangan nating bantayan. Sapagkat minsan nakakakita tayo ng mga taong relihiyoso and they use yung mga biblical na lengguwahe. Pero kung sisipatin natin sa pamantayan ng Biblia ay hindi sila Kristiyano at hindi sila ligtas. Hindi nila ginagawa ang mga bagay para maluwalhati ang Panginoon. Sabi nga ako ng mga luma at dating mga ngaral, even our best deeds fall short. Minsan yung motibo, yes, maganda yung ginagawa, pero ano ang motibo? Hindi para maluwalhati ang Diyos, hindi para sa pangalan ng Panginoon, hindi para sa sarili. And actually, dito kakapusin yung mga taong by works ang salvations. Why are you doing this? Para isiligtas ang sarili ko. So it's for me. Again, ang laking problema po noon. So whatsoever you do all to the glory of God is not a suggestion but a command. Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of man. This is man. This is what it means to be man. Yan yung punto dito ni Haring Solomon. Hindi lang ito para sa Kristiyano, kundi sa lahat ng tao na likha ng Panginoon. Ang dinisenyo sila ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ay matakot sila sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos. Pero, dahil ang tao ay rebelde laban sa Panginoon, dahil ang kanyang buong pagkatao ay apektado ng kasalanan, he cannot please God. Hindi niya kayang bigyang lugod ang Diyos. Number 4, at dito ay ito yung isa sa pinaka matindi sapagkat may kinalaman itong malaki sa kaligtasan. Number 4, because man is totally depraved, sinful man will not and cannot come to Christ for salvation. Ang makasalanang tao ay ayaw niya at hindi niya kayang lumapit kay Kristo or manampalataya kay Kristo para maligtas. At ito ang maliwanag na sinasabi ng Biblia. 1 Corinthians 2:14, nadaanan natin kanina, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Again, neither can he know them, because they are spiritually discerned. John 6:44, no man can come to me. Wala daw taong may kakayahan. Kaya ba? So, kagaya ng ating pinag-usapan sa ating evangelism, yung taong makasalanan na hindi Kristiyano, nababahagian mo ng salita ng Diyos, yung taong yon, hindi niya kayang lumapit kay Kristo.
at ayaw niya. Alam niyo, hindi, at yun nga yung dididinan natin kanina, yung puso ng tao apektado ng kasalanan, siya ay in enmity against God. For the carnal mind is enmity against God. Hindi lang siya, alam niyo, hindi yung gusto niya sana, kaya lang hindi niya kaya. Para bang, gusto ko sanang lumipad, kaya lang hindi ko kaya. Kung bibigyan lang ako ng kakayahan ni Lord, si Lord kasi hindi ako binigyan ng kakayahan. Para bang, gusto ko lumapit kay Kristo, pero hindi ko kaya. Kung bibigyan lang sana ako ng kakayahan ni Lord, kasalanan ni Lord. No. Hindi ganoon ang kalagayan ng tao. Yun ho ay maling larawan ng tao. Ayaw ng tao. Hindi niya kaya. Yun ang pinipinta ng Biblia. Ang sabi ni Jesus, no man can come to me. So, let me ask the question, lapat ba ito sa iyong pananaw sa tao? O ang tingin mo sa tao, lahat ng tao kayang lumapit kay Jesus, pero kailangan mo lang siyang anyayahan. Kailangan mo lang ibigay yung tamang impormasyon. Kailangan mo lang siyang makumbinsi na gumawa ng tamang desisyon. Kaya niyang lumapit kay Kristo. Ang sabi ni Jesus, no man. At pag sinabing no man, it means no man. No man can come to me. Salamat sa Diyos. Merong hindi dun tinapos na Jesus, except the Father which hath sent me, draw him, and I will raise him up at the last day. John 6:65, and he said, therefore said I unto you, that no man can come unto me. Wala daw taong may kakayahan na lumapit kay Kristo. Wala. Except it were given unto him of my Father. So, in both instances na sinabi ni Jesus, na walang may kakayahang lumapit sa kanya, in both instances din, nagbigay siya ng exemption. Except the Father. Yung exemption ng patungkol sa hindi kayang lumapit kay Kristo, yung exemption ay hindi nakabase sa tao, hindi nakabase sa except the Father. So nakatingin at nakabase ito sa Diyos. Babalikan ho natin yan, napakahalaga. So, anong difference ng may and can? Yung word na may speaks of permission. Yung word na can speaks of ability. May I, can I? Maaari ba ako o kaya ko ba? Sabi ni Jesus, no man can. Ang walang taong may abilidad o kakayahan na lumapit sa akin. Point. The idea that man can and wants to but lacks opportunity. Yung idea daw na ang tao ay may kakayahan at gusto niya pero wala ang oportunidad. Yung idea na ang tao ay may kakayahan at gusto pero kulang lang sa impormasyon. So kailangan mo ibigay sa kanya yung impormasyon. O yung pananaw na ang tao ay kaya niya at gusto niya pero kulang lang sa motibasyon. Kailangan mo lang konting tulak, konting encouragement. No? Itong mga pananaw na ito patungkol sa tao ay totally contradictory to Scripture. Sabi ni Jesus, no man can come to Him. At ang merong chance lang, ang tanging pagkakataon lang na maaari ay nasa Panginoon. Parang isang tao ay makalapit kay Kristo. Sabi na 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 6, paragraph 4, from this original corruption whereby we are utterly indisposed, disabled, and made opposite to all good, and wholly inclined to all evil, do proceed all actual transgression. So, nakita natin na apektado ang buong pagkatao, apektado ang puso, apektado ang kaisipan, apektado ang konsensya, apektado ang desire ng tao. Dahil doon, ang tao ay hostile toward God. Dahil doon, ang tao ay ayaw niya sa Diyos at ang tao ay walang kakayahan na lumapit sa Panginoon. And then, mula sa kalagayan na ito, yung total depravity, dito nang gagaling yung iba pang mga kasalanan. Dito, ang resulta nito, dito nag-uugat yung iba pang mga kasalanan. Sabi ng Matthew 15, verse 19, for out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man
but to eat with unwashed hands defileth not a man. Now, makita lang natin dito yung kakaibahan and napakalaking contrast ng kaisipan ng filosofiya at ng mga psychologists sa panahon natin ngayon. Imbis tingnan ng puso ng tao kung saan nanggagaling ang kasamaan sang ayon kay Kristo, at titingnan nila ay yung paligid ng tao. Ano nangyari sa iyo noon? Now, I'm not saying na walang epekto yun, pero hindi yun ang ugat, yun ay nagpapatindi. Pero mula mismo sa puso ng tao, doon nang gagaling yung mga kasalanan at kasamaan. So, kung may ginawa kang mali ngayon, hindi papasa sa Diyos na si tatay kasi o si nanay kasi o si ano kasi o sila kasi. Hindi nanggagaling ito sa sarili. James 1 verse 14, but every man is tempted. Kailan? When he is drawn away of his own lust. Nahatak siya ng kayang sariling pita. Yun nangyayari ang kasalanan. So the doctrine of total depravity or total inability says that all men, as a consequence of the fall, are born morally corrupt and slave to sin, at enmity with God, and unable to please Him, or even of themselves to turn to Christ for salvation. Anong punto? Man in and of himself is hopeless. Ang tao sa kanyang sarili walang pag-asa. Ang grabe, sobrang tindi ng epekto ng kasalanan sa tao. Walang puwang, walang lugar, walang kahit isang hibla ng pagkatao natin na hindi apektado ng kasalanan. Hindi natin kaya. Sabi nga ng John 3:19, balikan lang natin, men love darkness. How can a man who loves darkness, kailangan makukumbinsi mo na lumapit kay Kristo? Sabi ng Biblia, no man can. Ayaw niya at hindi niya kaya. Now, dito tayo matatapos sa talatahong ito. So, Matthew 19, verse 24, this is about the yung mayaman na mangmang. Nagtanong kay Jesus, paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan? At ang sabi ni Jesus ay, nalalaman mo ang kautusan. At ang sabi nitong lalaking ito, nagawa ko na. Ano pang kulang ko? Ang sabi ni Jesus ay, umuwi ka, pagbili mo lahat ng iyong ari-arian, ipamigay mo sa mahirap at sumunod ka sa akin, at umalis yung taong yun. Now, hindi nagtuturo dito si Jesus ng salvation by works. No? Dahil malinaw sa mga basahin natin, ang sabi ni Jesus sa verse 24, and again I say, at sabi ni Jesus, and again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Itinawanan ko ito minsan sa isang kausap ko, sa kontekst, sa kultura kasi ng mga Hudyo, pag mayaman, mas madaling pumasok sa langit. Bakit? Kasi mas marami siyang natutulungan, mas marami siyang nabibigay na limos, mas marami siyang magagawang mabuti. And the fact na siya'y mayaman, ibig sabihin pinagpapala siya ni Lord, malapit siya kay Lord. So, malapit siya kay Lord at marami pa siyang natutulungan, mas makakapasok siya sa langit. So, yung reigning na kaisipan noong panahon ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang sinabi ni Jesus na mas madali pa sa kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit, anong reaksyon ng mga disipulo niya? When his disciples heard it, they were exceedingly amazed. Translation, they were shocked out of measure. Nagimbal sila. At ang tanong nila, who then can be saved? Sino nga na maliligtas? At ang implication nung sinabi ni Jesus ko, ang mayaman ay ganung kahirap, imposibleng pumasok sa kanilang langit, hindi wala na maliligtas. Hopeless. Verse 26. But Jesus beheld them and said unto them, with men, ano yung this? May tanong nila, who then can be saved? So the question is about salvation. With men, this
salvation is impossible. At ilagay ho natin yung ating pinag-aralan kanina, because of man's total depravity. Ang buong pagkatayo apektado ng kasalanan. Men, salvation is impossible. But with God, all things are possible, including salvation. Sa tao, imposible ang kaligtasan. Pero sa Diyos, lahat ay posible. Maging ang kaligtasan ng makasalanan. Kaya dito tinapos. Sapagkat ang gagawin natin sa mga susunod na pag-aaral, okay, ito ang tao, ganito kalala ang kanyang kondisyon, ganito kalala ang epekto ng kasalanan, hindi niya kaya, impossible, but it is possible with God. So titingin tayo sa Diyos. Tingnan natin ang Biblia. Ano ba ang ginawa ng Diyos? May ginawa ba siya? Kailan siya nagsimula? Ano ang mga ginawa niya? At yun nga, may pagkakasunod-sunod ba ito? Tingnan natin yung napakadakilang kaligtasan na ginawa ng Panginoon. Bakit natin dito sinimulan? Because isa sa mga ways para ma-appreciate natin ang dakilang kaligtasan ay kung makikita natin yung dakilang kalagayan natin bilang makasalanan. Grabe ang epekto ng kasalanan. Hindi lang tayo basta biktima, ayaw natin sa Diyos. Mahal natin ang kadiliman. Yun yung ating kalagayan. Doon tayo niligtas sa ganung kalagayan. Niligtas tayo ng Panginoon. At tignan natin yung napakatindi at napakaganda at napakagrabing kaligtasan na ginawa ng Diyos. Maaari dadipto ka ngayong gabi, nakita mo na imposible sa'yo. Imposible sa'yo. At ang ginawa ng Diyos, pangunahin, pag-aaralan sa mga susunod, isinugo niya si Kristo bilang tagapagligtas. Nakita mo ngayong gabi, imposible sa'yo. Hindi mo kaya. Babae ka man, malaki ka man, matanda ka man, o bata ka man, imposible sa'yo. Hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili. Naghihintay sa'yo yung parusa. At ang ginawa ng Diyos, nagsugo siya ng tagapagligtas. Ang pangalan niya ay Jesus. At namatay siya doon sa krus para bayaran ng iyong mga kasalanan. Sa ikatlong araw siya nabuhay muli. At ang sabi ng Biblia, kung sasampalataya ka kay Kristo, aasa ka kay Kristo lamang sa kanyang ginawa para sa iyong kaligtasan. Magsisisi ka sa iyong kasalanan na pagre-rebelde laban sa Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, hindi ka magpapahamak, maliligtas ka, kakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Nawa, Lord willing, next week, pagkasama-sama pa rin ho tayo sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. It is impossible with men, but it is possible with God. And pag-aaralan natin, what did God do? Itong dakilang kaligtasan na ginawa ng Diyos para sa atin. God bless po, at ito po matatapos ang ating pag-aaral ngayong gabi. Let's pray. Pagod naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po na kinahabagan mo kami. Salamat po na minahal mo kami. Ngayon, O Diyos, mas kamangha-mangha ang pagmamahal mo. Dahil hindi kami mga cute at mamubait na minahal mo. Hindi kami mga rebelde. Hindi kami ay masasama, madudumi. Ayaw namin sa iyo. Pero minahal mo pa rin kami. Salamat po. Lord, sa aming mga mananampalataya na, nawa ang pagkaalam na grabing kalagayan namin bago kami maligtas ay lalong magpasariwa, lalong magpatindi ang aming appreciation sa Ebanghelyo, sa kaligtasan, lalong magtulak sa amin na mas
mas mag-aral pa, mas maunawaan pa ang dakilang kaligtasan na iyong ginawa. Ganun din, O Diyos, mas lalong magpa-init ng aming pagmamahal sa iyo. At Panginoon, kami nakikiusap. Meron po nakikinig ngayon. Kahit mga bata, relihiyoso. Maaari may nakikinig ngayon na pusakal na kriminal. Ang katotohanan, O Diyos, ay ikaw ay namatay para sa mga makasalan. Katotohanan na ikaw ay nagpapatawad. At ang kapatawaran ng kasalanan ay na kay Kristo Jesus lang. O Panginoon, buksan mo po. Buksan mo po ang kanilang mga puso, mata, o makita nila, sampalatayanan nila ang Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa iyong salita na aming basihan. Tulungan kaming patuloy na mamuhay sa ngayon sa iyong katotohanan. Ingatan mo po kami mula sa pandemyang ito. Lord, salamat sapagkat alam namin na anuman ang iyong pinapahintulutang mangyari sa amin. Ito ay sa ikabubuti namin. Salamat po. Pwede mo kaming hubugin sa wangis ni Kristo. Kailangan sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So muli ho, gandang gabi. Ingat po tayong lahat. We're willing. Hope to see you this coming Friday. Oh, naalala ko. Sorry po, naalala ko. Happy birthday kay Brother Danny Cubol. No? Danny Cubol, happy birthday po. Dapat kanina pa yun. Ngayon pala naalala. So, pahabol na pagbati kay Brother Danny. Happy birthday po. So again, God bless. Good night. Ingat po tayong lahat.